Isang malaking misteryo ang buhay. Hindi mo alam kung kailan darating ang sakuna at mga hindi natin inaasahang mga bagay. Pero gaya nga ng sabi nila, mas lalo tayong tumatatag sa mga problemang dumarating sa atin. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong ibabahagi ko ay hindi ko karanasan. Karanasan ito ng kaibigan ko na itago na lang natin sa pangalang Dayan. Nanghingi naman ako ng permiso sa kanya bago ko ipadala ang sulat na ito. Ang sabi niya, pwede daw makatulong ito at maging aral sa iba, lalo na sa mga taong mabilis pagtiwala. Taong 2010 nang makilala ko si Dayan. Magkatrabaho po kami noon, pero mas mataas ang posisyon niya noon kaysa sa akin. Isang taon nang lumipas nang mag-resign siya sa trabaho. Pagkatapos ng maikasal sa nobyo niya na pangalanan na lang nating Andrew. Nakapagpundar silang mag-asawa ng sarili nilang bahay noon. Nabili nila yun bago pa sila maikasal. Kumbaga, hindi pa sila mag-asawa, nakatira na sila doon. Isang araw, umalis ang asawa ni Dayan. Na-assign daw ito sa malayong lugar. At 6 na buwan daw itong mawawala. Labag man sa kalooban noon ni Dayan, wala siyang magagawa. Nag-iipon din sila noon sa una nilang magiging anak at yun din kasi ang unang beses na maiiwan siya sa bahay. Bago umalis ang asawa ni Dayan, may sinabi sa kanya ito. Kumuha daw siya noon ng kasambahay para may katulong siya sa mga gawaing bahay. Pero tumanggi noon si Dayan. Ang sabi niya, kaya naman daw niya ang magtrabaho. Pinaalalahanan naman siya noon ng asawa niya bago ito umalis na baka maulit na naman yung nangyari sa kanya kapag pinilit niya pa ang sarili niya na magtrabaho ulit. Baka mas lalong lumala yung sakit niya. 2 buwan nang nakakalipas nang dalhin sa ospital si Dayan. Bigla na lang daw siyang nahimatay. Ang sabi ng doktor, dala ng pagod at hindi pagkain sa tamang oras ang nangyari sa kanya. Pinayuhan din siya ng doktor na huwag magbubuhat ng mabibigat at lalong huwag magpapagod. Nakuha yun ni Dayan sa 6 na taon niyang pagtatrabaho sa kumpanyang pinapasukan namin noon. Siya po kasi yung klase ng tao na tutok sa trabaho. Hanggang sa hindi niya namamalayan, napapabayaan na pala niya ang kanyang sarili, lalo na ang kalusugan niya. Napaisip noon si Dayan sa sinabi ng asawa niya. Noong araw na yun pagkaalis nito, pinuntahan niya ang ina niya. Ipinaalam niya dito na kukuha na siya ng kasambahay. Pinayuhan naman siya nito. Nakilatisin niya umano ng mabuti ang kukunin nitong kasambahay. Lalo pa noong mga panahon na yun, maraming napapabalitang may masasamang loob. Siya lang kasi ang maiiwan sa bahay nila noon. Pero sinabihan naman siya ng ina niya na bibisitahin naman siya nito hanggat hindi pa nakakauwi ang asawa niya. Kinabukasan yun ang ginawa ni Dayan. Nagpaskil siya ng karatula sa harap ng bahay nila at nagbabaka sakali siyang may makakita nun. Ganon din daw kasi ang ginawa ng kapitbahay nila noong nangailangan din ito ng kasambahay. Hanggang sa magtanghali na, 1 oras bago siya magpaskil sa bahay nila, nakarinig na agad siya ng katok sa pintuan nila. Alam niya ng mga oras na yun na ang mamamasukan sa kanya. Isa pa, wala naman daw siya umanong inaasahang bisita nun at nanay lang daw niya ang nakakapunta sa bahay nila. Pinagbuksan niya ito ng pinto. Bumungad sa kanya ang isang babaeng mapapasabi kang nasa 20 pataas ang edad nito. Dalagang dalaga ang itsura. May pagkamorena, balingkinita ng katawan at may katangkaran din ito. At nakasuot ng isang palda na lagpas hanggang tuhod. Yung bang iisipin mo agad, kagalang-galang ang itsura nito. Pagbukas na ng pinto, ang bungad na sabi ng babae, nakita niya umano yung nakapaskil sa bahay nila. May karanasan na daw siya sa pagiging kasambahay ng 5 taon
at interesado daw siyang mamasukan sa kanya. Pagkasabi noon ng babae ay pinapasok na ito ni Dayan para doon nila ituloy ang diskusyon nilang dalawa. Ng mga oras na yon natuwa daw si Dayan. Unang kita pa lang daw niya sa babae, tanggap na ito para sa kanya. Pagkapasok ng babae at isasara na ni Dayan ng pintuan, may nakita daw siyang 3 asong nakaupo sa harap ng bahay nila. Napansin din niyang nakatingin din ito sa kanya. Pero ang pumukaw ng pansin niya noon ay magkakatulad ang kulay ng mga aso. Itim na itim at walang ibang halong kulay. Nakahilera din ang mga ito at pareho ang posisyon sa pag-upo. Ang ipinagtaka ni Dayan, hindi daw gumagalaw ang mga yon. Diretsyong nakatingin lang sa kanya ang mga ito. Ang unang pumasok sa isip ni Dayan ay baka alaga yun ng babaeng namasukan sa kanya. Kaya tinanong niya ito at ang sabi naman ng babae, wala daw itong dalang alagang hayop. Nagtaka lang daw nun si Dayan kasi sa subdivision nila, walang asong kalye doon. Yun ang unang beses na makakita siya ng asong pagala-gala sa lugar nila. Pagkasara niya ng pinto, kinausap agad ni Dayan ng babae at nagpakilala daw sa kanya itong Mara. Tinanong din ni Dayan kung saan ito nakatira at kung kaya nitong mag-stay in. Pero naawa daw si Dayan sa babae nung magkwento na ito sa kanya. Ang sabi nito ay galing pa daw siya ng Bicol. Napadpad daw siya ng Maynila para mamasukan ng trabaho. Dati daw ay tumira siya sa lansangan ng 1 buwan bago siya makapasok ng katulong doon sa una niyang naging amo. Pero pagkaalis na doon, ninakawan daw umano siya ng naging nobyo niya dito sa Maynila at hindi daw siya nakauwi ng probinsya nila. Ang sabi din nito ay 2 buwan pa lang ang nakakalipas nang mangyari sa kanya yon. Naging tagahugas muna daw siya ng plato sa isang karinderya para meron siyang matulugan. Habang nagtatrabaho siya doon, naghahanap po siya ng mapapasukan bilang isang kasambahay at doon na niya nakilala si Dayan. Umiiyak pa daw ang babae nun, kaya niyakap ito ni Dayan at sinabi niya sa babae na tutulungan niya itong makauwi ng probinsya nila. Noong araw na yun ay nilibot muna siya ni Dayan sa buong bahay. Hindi kalakihan ng bahay nila, pero may 2 palapag. Ang sabi ni Dayan ay kahit matulungan lang siya ni Mara sa paglilinis at paglalaba. Sinabi din niya kay Mara na may sakit siya noon at bawal sa kanya ang mapagod. Nagkasundo naman silang 2 at kinabukasan daw ay handa na magsimula si Mara sa kanya. Noong gabing yon ay tinawagan ni Dayan ang ina niya para ipaalam daw dito na nakahanap na siya ng kasambahay. Ang sabi naman ng ina niya ay bibisita daw ito kinabukasan para makita at makilala niya ito. Kinabukasan pagkagising ni Dayan, naririnig niyang kumakanta itong si Mara sa baba. Naririnig din ito ang ingay sa baba na parang may ginagawa ito. Pagbaba niya ay nakita niya naglilinis ito. Hindi niya inabala noon si Mara at tumungo siya noon ng banyo para maligo. Natuwa noon si Dayan noong nakitang nagtatrabaho si Mara. Mukha daw kasi itong masipag. Mukhang masiyahin din ito at naisip na noon na kahit may pinagdadaan ng problema ito, nagagawa pa din itong ngumiti at maging positibo. Pagkapasok ng banyo ni Dayan, iniwan noon ni Mara ang ginagawa nito sa sala pagkatapos tumungo siya noon ng kusina. Napansin kasi nitong magtatanghali na at magluluto siya noon ng makakain ni Dayan. Habang nagluluto si Mara, dumating naman ang ina ni Dayan at pagkadating nito ng bahay, nakabukas ang pintuan ng bahay ni Dayan noon kaya hindi na siya kumatok o tumawag. Pagkapasok nito ay nakaamoy daw siya ng nakakasulasok na amoy. Amoy daw yun ng pinaghalong lansa at baho na parang napanis na pagkain.
Sumilip daw ang ina noon ni Dayan sa kusina at doon naabutan niya si Mara na naghihiwa ng isang karne. Napakalansa daw ng kusina noon at parang kakakatay lang nito kasi mukhang sariwa pa at marami pa ang dugo nun na parang hindi muna yon hinugasan. Nandidiri noon ang ina ni Dayan kasi nakakapanglimahid daw ang paghahanda ni Mara ng pagkain. Hinihiwa niya daw yung karne na walang sangkalan. Puro talsik at tulo din daw ng dugo sa sahig nun. At pagkahiwa niya ng karne, hindi daw niya ito nilalagay sa isang plato o sa lagayan man lang. Napaisip noon ng ina ni Dayan kasi kung kakainin nila yon ay tiyak hindi yun malinis. Lalo pa doon din daw sana manananghalian ng ina niya pero nagbago na pala ang isip niya ng mga oras na yon. Hindi niya inabala si Mara noong makita niya ito sa kusina. Bagkus hinanap niya noon si Dayan. Pero nabigo siyang hanapin ito at wala siyang nagawa noon kundi itanong yung kay Mara kung nasaan si Dayan noon. Pagbalik ng ina ni Dayan ng kusina, malinis na umano doon. Wala na rin yung mga talsik ng dugo sa sahig at lamesa. At nakita niyang pinapakuluan na ni Mara yung karning hinihiwa niya kanina. Doon na niya tinanong kung nasaan si Dayan. Tinuro naman umano ng dalagang ito at nagsabing nasa banyo daw ito at naliligo. Ilang sandali paglabas ng banyo ni Dayan, tumungo na agad siya ng kwarto para magbihis. Nagulat siya pagpasok niya ng kwarto nang makita niyang nandoon ang ina niya. Ang bungad na sinabi sa kanya nito ay magbihis agad siya at kakain sila doon sa bahay nila. Ang sabi naman noon ni Dayan, pinaghanda daw sila ng pagkain ni Mara at doon na lang daw sila kumain. Ang sabi naman ng nanay niya, doon na lang daw niya sasabihin ang dahilan pagdating nila ng bahay. Pagbaba nila noon, naabutan nila si Mara. Nagsabi ito agad na nakahanda na daw ang pananghalian nila. Nakita noon ng mag-ina na may mga plato na sa lamesa noon. May kanin na din at umuusok pa noon ng mainit na sabaw na nilutong ulam ni Mara. Yung bang mahihiya ka daw tumanggi ng mga oras na yon. Ganon daw ang ginawa ng ina ni Dayan. Nagsabi daw itong babalik daw sila at may bibilin lang. Dito na umano nagsalita si Mara. Ang sabi nito ay baka lumamig daw ang pagkain at masama din daw na pinaghihintay ang pagkain. Nainis noon ng ina ni Dayan. Parang may tono pa daw ang boses ni Mara noon. Kaya hinatak niya noon si Dayan at umalis na lang sila. Doon na sinabi ng ina ni Dayan ang mga nasaksihan niya kanina kay Mara noong nasa kusina ito at kung bakit hindi sila kumain doon. Hindi naniwala sa kanya noon si Mara pero nakakaramdam na ng kakaiba noon ng ina niya lalo na sa kasambahay nito. Kaya noong araw na yon, hindi niya pinabayaan si Dayan. Nagpasya pa nga noon ng ina niya na doon ito matutulog mamayang gabi. Kinagabihan natulog sa magkaibang kwarto si Dayan at ang ina nito. Mag-aalauna na ng madaling araw nang makarinig daw ng kaluskos ng paa ang ina ni Dayan sa labas kung saan siya natutulog. Yung bang parang may daan daw ng daan sa kwarto niya. Nagtataka siya noon kung bakit may gising pa sa ganoong oras. Pero ilang sandali lang, nawala din daw yung ingay at bumalik na siya sa pagtulog. Pero wala pang ilang minuto na ipinikit niya ang kanyang mata, bigla na lang may sumakal sa kanya. Pero bago pa siya nito masakal, ay nakasigaw ng malakas ang ina ni Dayan. Tuloy siya sa pagsigaw kahit humihigpit na ang pagsakal sa kanya nito. Hindi siya nagkakamali ng mga oras na yon. Si Mara yung sumasakal sa kanya. Nanlilisik daw ang mga mata nito. Nakalabas din daw ang mga ngipin nito at matutulis yon habang may tumutulong laway. Ilang sandali ay binitawan daw siya nito. Nakita daw umano ng ina ni Dayan na binuksan daw noon ni Mara ang bintana at doon daw ito tumalon.
Maya-maya ay nagbukas ang pinto at pumasok noon si Dayan. Doon na niya nakita ang ina niya na walang malay. Wala naman pong masamang nangyari sa ina ni Dayan noon. Pagkarinig kasi niya na sumigaw ito ay napuntahan niya agad ito at nadala agad niya ito sa ospital. Simula daw noong nangyari yon ay nagbago daw ang pananaw nila sa buhay.